So dito sa system guys, yan. Ayan, pinakita ko sa inyo yung Beijing kanina. O sa sunod sa system services. So ito lang yung babaguhin natin dito sa system. Huwag nyong enable yung i-off yung reset button guys, dahil pag makalimutan nyo yung IP address at password ng ganyong inyong antenna, hindi na siya ma-reset. So sayang yung antenna natin. So ang babaguhin lang natin dito sa device name at saka time zone, yun lang yung dalawang babaguhin, at saka yung upload yung update ng firmware. Yan. So ayan yung firmware natin guys, 6312 na. Ayan. So yan lang. So dito na tayo sa services. Yan, sa services tayo. Sa services, ang babaguhin natin is CDP lang dito sa CDP. I-disable lang natin ito. Yan. Yan. So disable lang natin yung CDP tapos change. Yun lang yung babaguhin natin sa services. Tapos hintayin lang natin mag-boot up yung antenna, dahil matagal kasi mag-boot up itong Lightbeam M5, yung mga M5. Mas madali kasi setting yung Gen 2. Pero marami pa rin gumagamit sa M5 guys, sa mga gumagamit ng M5 or sa Gen 2. M5 at Gen 2 guys, same lang yung scenario nito. Same lang scenario nito. Ang kaibahan lang niya guys sa settings. Pero sa scenario yung pag-configure, pag technique natin sa paano natin actual yung, madali lang siyang hanapin yung malakas na speed kung naka-encounter kayo ng mahinang speed. Ayan, try natin sa advance, pindutin natin. So dito sa installer IRF control, check natin ito. Yan. Ito lang yung check natin. Isa lang din, tapos change. Tapos apply. Ayan. Ayan. So hintayin lang natin. O ganun yung M5. Pagsagaan lang natin siya. Ayan, network. Network guys, itong network. Ayan. Sa huli na natin ito. Dahil magbabago tayo ng IP address para hindi mag-conflict yung mga IP natin. Ayan, hindi pa siya lumalabas. Ayan guys, itong network, huli na natin ito. Dito muna tayo sa wireless. Yan. Sa wireless, lagay natin access point. So gawin natin access point, tapos pindutin na natin, enable natin yung bridge mode. Yan. Tapos yung UBNT. Kung ginawa natin sa device name na pangalan, pwede rin dito Moto AP. Ayan. So dito guys, yan. Ang napansin niyo, channel width, yan. So 80 MHz, pwede ding 30, pwedeng 80. Oh, yan. Oh, lagay na 40. I mean 40 pala. 40. So dito sa frequency guys, yan. Frequency. I-auto muna natin ito. Mamaya ko na siya ipapakita. Yung actual na siyang connected na yung mga antena. So yung controller IRF limit, pwede natin siyang i-disable dahil naka-advance set natin sa advance. At saka dito 11 times 14, pwede ito sa mga malalayo. Yan, ilang kilometro. Tapos dito sa security, kayo na maglagay guys anong password yung ilalagay niyo. Sa akin,
Ito yung password na ilagay ko. Hindi ko na ipapakita guys. Password. Hindi ko ipapakita guys yung password. Ayan. So yan. Change. Lagay natin change. Tapos apply. Ayan. So hintayin lang natin siya. Ang technique nito guys, yung technique na ito, kahit na bawa yung EP niyo, ilagay niyo muna doon sa tower niyo, sa main server niyo. Tapos doon sa station. Kahit doon na kayo guys mag-configure sa station, pwede siya. Kahit hindi muna connected yung antenna, i-actual siya, pwede siya guys. Pwede siyang i-actual yung i-connect. So ayan, so dito tayo sa network. Yun. Ang gagawin natin, static lang natin. Static yan. Tapos dito guys, IP vision, i-disable lang natin ito. Yan. Tapos auto IP aliasing, i-disable lang natin ito. Yan. Dapat disable ito. Ayan. Sa iba kasi guys, hindi siya dinidisable. Pero sa akin guys, sa aking karanasan or experience ko, maganda yung i-disable ko guys. Ayan, lagyan na natin ng IP. Kayo na bahala guys, anong IP lagyan nyo. Sa akin, yung IP ko. Ayan. So, ganun na yung IP ko guys. Tapos change, lagyan ko naman ng gateway. So ang gateway natin ay default gateway lang, 192.168.1.1. Ayan. Change, apply. Ayan guys, naiba na natin yung IP address nya. So mamaya hindi natin mapasok yung antenna. Ayan. Dahil kailangan pa natin baguhin din yung IP ng laptop. So hintayin lang natin. So lipat na tayo sa isang antenna. O ganun din, i-reset din natin yung isang antenna. I-reset ko lang siya guys. O papakita ko sa inyo. So ang ginawa nating ni-reset kanina. Yan. O pakita ko yung antenna guys. Yan. O pwede natin dito i-reset. Yan, meron ding butas dito guys. Yan. Pwede din dito tayo mag-reset. Yan. Pero kadalasan kong reset doon sa power supply. Ayan. Ayan guys, na-reset na natin. So dito guys, yan. Dito sa EP. Yan. Sa EP. So ilipat na natin dito yung kanyang galing sa laptop. Ilipat na natin ito para sa ating station. Yan. Start ko lang yung video. Hirap kasi sitwasyon natin dito guys. Ayan, ilipat ko lang.
napakaingay ng pasensya na kayo guys, napakaingay. Araw ako nagre-record. So dito guys, yan. Dito sa EP. Lagyan na natin ito ng internet. Wala nang switch hub guys, dito na sa internet mismo. Wala na siyang switch hub. Ayan. Dito na siya dito. Ayan, sa internet. Coupler, lagyan ko lang coupler dahil maiksi yung ating cable sa internet. Ayan, dito na siya. So, ayan po guys. Ayan guys. New tab lang tayo. Ayan, new tab. Hindi natin tanggalin yung dating IP. So, yung report ng antenna 192.168.1.20. Ayan, pasok na natin. Tapos ayan, UBNT. Tapos UBNT din yung password. Tapos country Philippines. Ayan, wala yan. Hintayin lang natin. So yan guys. So hindi na tayo naglagay ng switch hub. Yan o. Kita nyo guys o. Largo na. Tapos yung EP nya, yung access point, largo na sa internet. Ayan guys. So dismiss natin. So dito pa rin tayo sa system. Yan. So system tayo dapat mag-umpisa guys. Ayan. Tapos browse. Ito sa browse. Yan. Hanapin na natin yung files. Yan. Ayan. O yung Lightbeam M5. Tapos upload. Update tayo ng firmware. 6.3.12 yung in-update natin guys. 6.3.11 yung ating antenna. Yan. Update. O ganun pa rin guys. Ingatan natin huwag ma-off yung ating antenna. Dahil masasayang yung ating antenna pag na-off siya. Halimbawa matao naman guys na mag-brown out. Tapos nag-update. O masisira yung antenna guys. Kaya dapat kung mag-update kayo, dapat yung hindi mag-brown out yung kuryente. Dapat yung kahit mag-brown out hindi mamatay yung sinaksakan ng antenna. So ganon kasi na-encounter ko kasi dati. Nag-update ako. Nag-brown out. So nasisira yung antenna, hindi ko na nagamit. Hintayin lang natin guys. Boot up. Ayan, pasok na natin UBNT. Tapos password nya UBNT. UBNT. Dismiss. So ayan guys, dito pa rin tayo sa system. Ayan, system. Tapos time zone. Hanapin pa rin natin yung Beijing. Ayan. Tapos yung device name. So kanina EP yung nilagay ko, ngayon station naman. Nato station. Ayan. Lagyan ko lang ng space. Ito station. Ayan. Change. Tapos dito maglagay tayo ng password ang antenna. New password. Change. Tapos apply. Ganun pa rin, hintayin natin. Ganito katagal mag-configure ng M5 guys. Hindi kasi kagaya ng Gen 2. Madali lang i-configure yung Gen 2. At saka yung mga M5 guys is kadalasan sa mga M5 9 GB.
O 100 Mbps lang yung kadalasan niyang ibigay na internet. Tapos less 20% pa. Kaya nasa 80 to 94, ganun. May encounter akong speed 94. Pero kung malayo na distance na, nasa 70 plus Mbps, kaya pa niya. Pero nasa, yung naka-encounter ako ng 5 km, 5 km yung layo. Naka-speed ako ng 50 Mbps, 50-60 Mbps. Oo, ganun. May sikreto kasi yung mga ganyang mga antena. Pag hindi mo makuha yung tamang power balance niya, hindi ka makakuha ng malakas na speed. Ayan, dito tayo sa services. Yan. So, ganun lang. CDP lang. CDP yung i-disable natin. Tapos since isa lang yung i-disable natin. Tapos hintayin lang natin ilang segundo. Ayan.